Hi guys! So mag-usap tayo tungkol sa self-esteem and another additional, yung last topic ko about gobyerno. So let's always not forget to, pag mag-pray tayo kay God, isama sila, yung mga leaders natin yan. Dahil sa kapipray natin, malay mo, maantig yung puso nila at gawin talaga nila yung trabaho nila. At siguro, nasa bigat din ng pakiramdam na ganito na nga lang ang trabaho, magkukomplain pa ang mga tao. Gagawin ko yung ito, makukomplain pa rin ng tao. Ganito, ganyan. So, kailangan din nating mag-ingat na mga mamamayan. Kasi kahit iayos na naman nila yung trabaho nila, paano naman tayo? Lagi na lang tayong nagko-complain. And kinukompare ang ibang bansa. Di ba, isa tayo sa maagang na civilized dito sa Asia. Pero so sa huli tayo ang naging huli. Malay mo, mabangon tayo ngayon. Hindi na huli. Hindi na huli ang lahat, pero mabangon. Kasi last will be always be the last. Last will be always the first day. So parang naglalaban pa siya kung mag-strike ba talaga itong bansang to or hindi. So, laban tayo. Panalangin natin lagi itong bansang natin to. At hindi mananalo yung anti-Christ, yung mga masasamang gawain ng mga tao. Kasi, i-remind ko talaga, meron at meron ang connection ng spirit world na gagawa ng chaos dito sa mundo natin. Magtutulong sa magandang plano ng ating Diyos or mag-against. Gagawa ng chaos, the evil spirits. So, ito, analangin mo lang ng sarili mo para kaya mong kontrolin at bigyan yung patience mo ng labanan ang mga yan and determination na kahit feel mo, kahit anong gawin mo, kahit anong trabaho gawin mo, parang walang nangyayari. Malay mo, ano mo ng patient. Yung mga, anong tawag dun? Yung hard work mo is, kahit huli ng lahat na sabi nila, yung nasa matanda ka na, malay mo, bigla kang angat sa buhay. Kasi yung mga naman umaangat sa buhay ng nasa 20 years old, ganito, may puhunan sila or may pagpuhunan sila, may kakilala sila, pwedeng pagkuhanan ng puhunan, utang mas sinasabi nila, posible naman hindi sila umutang, kahit meron silang pera. Kasi, mahal naman magpuhunan ngayon. 1 million nga, kulang pa din. Kasi yung upay, renovation, yung workers, tapos yung stocks, computer, para sa inventory at mga bibilhin, etc. pa. BIR, permit, dami. And isang gastusin sa isang araw, mahal. Gas, ganun kung may sasakyan. So, pag tayong dumadaan sa tamang daan, pwede tayong lumihis, pero pwede tayong bumalik sa diretsyong linya. Kung napapansin mo, always pray to God. Napapansin mo parang lumilihis ka. Alam mo naman sa sarili mo, di ba? Alam mo din ang bad and good. And sometimes, nagagawa talaga natin na malihis as in. At dahil sa pangangailangan na sabi nila, malaking pangangailangan. Pero accept lang yan. At confess, then reflect to God. And yan, self-esteem, yun ang gusto kong pag-usapan ngayon. Pag-usapan ko na naman sa kabilang English channel ko, pero ayan, pag-usapan natin yung self-esteem. Ingat-ingat po tayo sa mga anak natin or mga adult na pagsasabi ng masasakit na salita sa mga bata. Pero mga bata din, kailangan yung ugaliin makinig sa galit ng nanay, tatay, mga adult, or advice. Alam niyo naman yung advice, di ba? At iba naman ang galit. Or iba naman yung pang-uuyam or ano tawag doon? Panlalait. So iba naman yung panlalait kasi mostly iyon ang ginagawa natin. Yung kung may ayaw tayong nakita sa mata natin sa isang tao, lalo pag malaki siya, or sabi natin pangit, or hindi maganda hindi terno yung damit, wag natin ugaliin ganun. Kasi pag inugali natin ganun lagi ang lumalabas sa bibig natin at iniisip natin, yun na lang lagi. So mabibuild up yan, pride and ego na hindi maganda, yung healthy. Kasi hindi natin maalis na wala tayong pride and ego. Meron at meron yan. Meron yung sometimes nasasaktan tayo through ego and pride dahil sa, yan, panlalait na sasabi ng mga tao. Parang hindi naman, akala naman niya perfect siya, parang ganun. Pero huwag nating ugaliin din na sa isip natin, ilagay natin ang pagsasabi ng katotohanan ay panlalait. Hindi po yung panlalait. Pagkukorek po yun. Or pang may
nakita siyang yung taong yun, nagsasabi ng tao, ng katotohanan, I mean, kasi may nakita siyang hindi maganda sa mga tao. At yun dapat ang magandang gawin ng content ng isang creator, sa social media. Mirror game na sinasabi nila, or mirror reflection. Yung kunwari, alam mo ba, ang lagi kong napapansin sa tao is, ang marunong manglait ng appearance ng isang tao, pero hindi niya tingnan yung sarili niya. Physically also, or spirituality. Kasi minsan yung marunong pang manlait, siya ang babaero or lalakiro. Siya ang mukhang pera, ganun. Siya ang, or kung nakita mo yung isang tao, kasi minsan nalalike ka doon, yung ang dami mong ginagawang paraan para makuha yung pera na yan. Kunwari, ito, gumawa ka ng social platform mo, malay mo mag-viral ka. Tapos, may business ka pa. Tapos, may iba ka pang business. Meron ka pang, work. Tapos, meron pang nahabol na pwede mong pagkakitaan. Hindi po ibig sabihin mukhang pera din po yung taong yun. Iniisip niya lang po yung future niya, paano kung nagkasakit ganito, ganyan. Malay mo, madami siyang binubuhay. Kasi yung ganun na nasobrahan, lagi nilang sinasabi yun. At least yung taong yun, porsigido. Sa tamang paraan pa. Hindi sa katulad ng recusation. Magre-recute ka ng kwan, tapos fake pala or scam. Kasi mostly yun ang ginagawa ng tao sa mga recruit agencies. Or panluloko sa cellphone, yung may magte-text sa'yo na ganito, ganyan. Yun napasend mo tuloy. Sa games din, may scam doon. Yung kunwari nanalo ka, tapos give me more, tapos kunwari may bibigay lang na kunti, kailangan kang magbigay ng ganito. May mga laro na ganun eh. Yung mga sukal-sukal na laro sa cellphone, yung apps, website. And ingat-ingat din sa paglalaro ng Bitcoin. Mas magandang mag-stock ka or may kakilala kang nag-i-invest nun na legit. Doon ka na lang. Huwag ka nang pumunta sa iba. Swerte mo kung nakahanap ka ng ganun. So, balik na tayo. At least may nasabi akong samples. Sa tingin ko naman, at least naintindihan nyo. So, yung self-esteem, yan. Dahil doon, naaapektuhan po yung minsan, dahil nawawalan tayo ng self-esteem or confidence and courage. Kasi naapektuhan din yung courage and confidence sa self-esteem na yun. Dahil sa hindi natin masabi din yung sa loobin natin. Yung start natin yung may time na start tayong ilabas yung sa loobin natin sa mga pamilya natin, friends natin, or sa iba. Huwag ka nga dyan, yung biglang sasabihin sa'yo. Tumahimik ka nga dyan, ikaw lang bang may problema, parang ganun? Or, mas marami pang problema dyan kaysa yan. Mas importante ang pera-pera pa talaga, no? Emotionally, kailangan po natin pakinggan yung isa't isa din. Kailangan natin hanggang mabuo ng hindi mo na mailabas. Yung kakaisip mo na, baka na naman pag maglabas ako ng ganito, ganyan. Hay! Tapos, ang gagawin mo lang, mag-inom dyan, mamarkada, or etc. Maging lost ka na. At magkakasakit ka pa dahil sa kainom ng alak. And, siyempre, sometimes, yung ginagawa ng parents natin na, huwag ka makipaglaro dyan, madumi dyan, dito ka lang sa bahay. So, walang communication. Dahil sa pagiging overprotected ng parents din. And, yung may konti ka lang gustong ipakorek pag bata ka, 1+1 lang, hindi mo alam, yung mga ganun, nakakaano din yun, yung hindi na iaano ng bata sa'yo, mawawala na yung closeness nyo being child and parent as being child. Ang bububuo naman, yan lang. Kasi may intindihan naman natin, na kung matalino ka, yung anak mo, baka test yan sa'yo. Kasi wala kang patience, wala kang control. Masyado kang parang mataas na yung tingin mo sa sarili. So, kailangan yung anak mo ganun din. Yun ang nakakatakot. So, may nakilala akong ganun. Kukunti naman ng mga tao, pero sa iba kwento, or sa iba sa movies, pero reality, mawawala na yung relationship as being mother and parent na. Pagtanda nyo, kaya ganun yung anak nyo, is wala nang pakialam sa inyo. Kasi sa ilang beses nyo nabigyan ng sakit ng loob. O yung parent, or yung anak sa parent. Mga anak naman. So, kailangan nilang iayos din sarili nila kasi mostly ng mga kabataan ngayon is
iniisi-isi na nila ang mga anak nila, nananahimik na lang ang mga parent, sila ang tagaprovide nyo, sila ang nag-aalaga sa inyo. Hindi porkit dalaga or binata na kayo, nandun pa kayo sa poder nila, respetuhin nyo naman sila. Kung pinapagalitan kayo, ina-advisean kayo, huwag yung nagdadabog, tumulong kayo, huwag yung laging cellphone. Okay lang siguro kung nag-study ka, pero balance lang din. Tumulong sa bahay. Okay lang siguro kung sinabi ng magulang na doon ka muna, anak, mag-study ka at ako na dito. Basta, alagaan mo yung pag-aral mo. Intindihin mo. Mabait yung mga ganun na magulang. Pero huwag mo naman abusuhin din. Parang sa part na abusado. Being parent to child, child to parent. Sometimes na abusado. Dahil anak ka, abusaduhin mo yung abusaduhin mo yung abusuhin. I mean, yung magulang mo or yung mga magulang, abusuhin niya yung mga anak dahil mabait din. Or sinusunod yung mga utos ng mga magulang. Yan, mga emotional damage yung sinasabi nila. Yang, porket sometimes nangyayari din naman sa mga mayayaman. Yung minsan, well, baka iwas-iwasan din natin yung favoritism yan. Tapos sa mga magkakapatid, ganyan din. Mag-intindi ng isa't isa. Kung may pag-aaway, siguro, pag-usapan, huwag magtampo agad. Kasi, dahil doon siguro nagiging cold ang family. Kung alam mo yung kapatid mo na abusado, okay lang naman siguro na pagsabihan mo ng sakit ng loob mo. Kasi minsan, kung ikaw yung mas malaki yung naintindihan ko yan, kung ikaw yung mas malaki yung kinikita, tapos yung tingin ng isang kapatid na yan, naghihirap siya, tapos ganun lang yung kinikita niya, na pera, parang napapakompare. Well, isipin mo na, baka nasa ugali mo, kaya ganun. Kailangan mong baguhin. Being parent also or being child. Kung ganun na hindi natin makuha yung gusto natin, kahit anong gawin natin, baka may kailangan tayong tignan sa sarili natin. Reflect. Ano ba yun? Baliwan ang nasa isip ko is. Ay, kasasabi ko lang, change, I can say, in English. Maybe something you need to change for yourself. And self-esteem. Intindihin natin din sila. Yung hindi kayang palabasin yung mga saloobin natin or pag sa recitation sa loob ng classroom. Yung parang ayaw lumabas yung words kahit na may iniisip ka. Well, seems so familiar. Hirap din nung ganun. Wait lang. Yan, tuloy natin. So, may tumawag. And, yeah. Ang hirap din lumabas ng words actually pag low esteem ka. May confidence ka nga lumabas, ganito, ganyan, pero nahihirapan ka makipag-communicate. Kahit magtanong lang, actually. Yung kailangan may kasama kang lumabas. Yung kailangan ganito, ganyan, siguro kaya ganun din yung ibang love. May confidence and courage sila sa iba, pero pag sa love, feel lonely sila. Yung part na yun, yung feeling lonely, is a part of confidence din, or self-esteem. Baka low esteem ka dito sa part na to, kasi may kailangan kang i-heal. Pains and traumas na nangyari sa'yo noon. Yung pakiramdam na kung mag-isa ako or parang wala akong kasamang partner, kung babae ka, kailangan mo ng partner na lalaki, or kung lalaki ka, kailangan mo ng partner na babae. Tapos, hindi mo rin naayos yung sarili mo sa relationship kasi may pains and traumas ka nga. So, parang sa loob ng relationship, lalo pag parehas kayo may pains and traumas, nagka-crush kayo. So, naghihiwalay din. Wala yung acceptance kung ano yung scars nyo or openness. Ay, ayaw ko pala kahit ganito ganyan kasi parang ganun. Kasi pag meron na yung contentment, acceptance, and ini magagandang traits, yung free will, sabi nila, peace and ease, trust, ganun. Hindi masyado yung magiging issue nyo sa loob ng isang relationship or sa isang loob ng marriage part. Sabihin mo, meron pa rin problema kasi dumadating talaga, emotional, physical, or pera, pero parang kinakaya nyo yung problema na yun magkasama. Kaysa yung
kinakaya lang nung isang i-handle yung problema ng bawat pamilya, tapos yung isa, parang minsan kung ikaw yung lalaki, ikaw naman nagpuprovide ng pagkain sa loob ng pamilya, tapos ikaw pang nakahandle emotionally at baka may kailangang or kunwari, yung mother is siya ang may handle ng pag-aalaga sa lahat, emotional, and pag-iintindi, kahit hindi siya yung kumikita, sabihin mo na yung lalaki, pero hanggang doon lang siya, yung can provide food inside the family. Pero pag tungkol sa problema, nagka-clash na agad yung emotional ng lalaki. At yung babae pa ang nag-go forward to always fix, advise, motivate. Meron yung part na tiredness. So, parang balance na, you have to understand one another, you have to motivate one another, advise one another, help one another, share with one another, respect one another, love one another, not only one. So, love the family that you made, love the partnership that you made. So, to make it like that, you have to fix your things into master yourself, love yourself so that you can give to the family that you are going to build, or yung partnership na gagawin mo pag gusto mo pa boyfriend and girlfriend. Or sa loob ng family din, pag single, kung gusto mong maayos yung loob ng pamilya, i-start mo talaga sa sarili mo. Through conversation for them, maintindihan din nila. Sila din mismo mag-go forward to kill that one. So, self-esteem. Yang trust din. Isa din yan. Nasira yung self-esteem mo dahil sa kakasira ng ibang tao sa trust mo. Na dahil doon, medyo limitahin mo, binigyan mo ng boundaries yung ibang tao sa kakaisip na baka sirain niya yung trust ko hanggang naging feel lonely ka. Pero kung ganun ang pinili mo, kailangan mo din i-accept. Huwag kang mag-complain. Kasi pinili mo yan na sitwasyon. So ako, pinili ko din yung sitwasyon na to na hindi masyadong pwede na makipagsalamuha sa ibang tao at makipagkwentuhan, but too much attachment na sinasabi nila. Kasi minsan, dahil sa pag bibigay mo ng attachment sa isang tao, hindi mo alam na ipibitray ka pala. So, you have to always weigh para hindi masira din yung trust mo. Kailangan mo na silang kilalanin at kailangan din nilang kilalanin ka. Kasi hindi basta-basta binibigay yung trust na yan, yun ang pinaka-importante para mabuhay din dito sa mundo. Hindi porket, hi, sabi na ng isang tao, or nag-smile, or naging vocabulary, or biglang pumunta sa magpagkwentuhan. Friends na kayo, or okay na kayo na close na. No. Baka nakukonfuse yung ibang tao sa ganun na part. Okay lang naman na makipagkaibigan. Pero, wag, kasi minsan, kung ikaw yung iniisip mo, is kailangan mo munang i-distance para kilalanin muna yung taong to. Pero yung taong yun, yung punta sa'yo na sinisiksik yung sarili niya, well, kailangan mo nang bigyan ng limitation and boundaries. Siguro pag hindi napapansin ng taong yun na ganun, ikaw na mismo. Okay lang naman na hindi mo sabihin, pero entertaining mo pa rin siya. Pero yung part na kung magyayaya siya, coffee, or kunwari party, kailangan mo lang isipin. Kasi may ibang tao na maglulukot sa'yo sa kapahamakan, di ba? Nakikita naman natin yan sa movies minsan. Yung kunwari close na kayo, pagpunta mo doon, ikakapapahamak mo pala na may ibang mga taong kasama pala siya, akala nyo kayo lang dalawa, tapos may isang taong hindi maganda ang pag-iisip sa mga kasama niya. At kunwari pag sa bar kayo pupunta at malalasing, alam niyo na. Or kunwari kung may business ka, di ba? Minsan dahil doon is parang nabla-blackmail ka. Kala ko ba close ba tayo? Ganito, ganyan. Lagi pa naman ako pumunta na ngayon na kailangan ko ng tulong, yung pag humingi ng cash, kailangan mo ng pag-isipan. Kailangan mo kahit mag-lie, white lie. Kasi hindi natin alam
Minsan dahil doon natatakbuhan, kita. Ilang beses din na ano, kasi magka-school kami noon, nung high school. Tapos, syempre, nakikita, maliit ang mundo na sinasabi. Nasaktuhan, magkaparehas kami ng boarding house. Tapos, problema nila yung pera. Akala nila na hindi namin problema kasi nasa abroad yung nanay namin. Porkit nasa abroad yung nanay namin, siya nga lang ang bumubuhay sa amin eh. Walang pakiyong isa. Tapos, umutang. Nung kunwari, binayaran. Pero umutang uli. Ayan na. Kahit gaano mo sabihin o pakiusapan na magbayad, wala. Yung isa pa, friends ko, talagang pag nasa isip nila nasa abroad yung nanay mo or tita mo or kahit ano dyan, or ikaw mismo, isipin nila maraming pera. Mga, anong tawag ko, crab mentality, yan, ng tao ngayon. Na isipin din nila hindi mo kailangan. Weird talaga pag-isip ng mga tao ngayon. Wala silang pakialam sa dignity nila. Tapos may hilig din silang magsimba at magsalita ng, pero hindi nila tinignan yung sarili nila. So, ako din, bago ako umutang, kailangan kong alamin na kung kaya kong bayaran. Pero itong part na to, mapagsabay-sabay lahat, oh my gosh. Yung, imbis na, oo, may utang ka, pero at least may pinagkukunan ka na pambayad. Na kahit medyo matagal na bayaran, nababayaran mo. Pero yung part na biglang nawalan, ganun pala ang pakiramdam nun. Yung hindi mo alam na kung saan mo kukunin yung pagbayad mo. And, so, ingat-ingat din tayo ng mga taong nakakasalamuha, nami-meet dyan sa daan, lalo sa social media, minsan, or na nakakasalamuhan natin sa party, or yung pumupunta sa bahay natin na namamasyal minsan, pray na lang lagi na walang mangyari. Kasi totoo yung sinasabi nilang, anong tawag kasi sa amin doon? Yung kung may napansin nila sa loob ng bahay, tapos umiral yung kapangitan ng ugali ng tao, umiral yung kapangitan ng tao pag nakita nila ikaw sa daan, at hindi man lang nila alam kung anong problema mo, parang nag-ano na sila ng notion na, ay, pwedeng anuin to. Tulad nito. Siguro dahil maraming parang napapaliw na dati vlogger sa social media, dahil sa mga ganong senaryo. Yung mga taong naniniwala sa kailangan mai-offer na isang tao para mabigyan ng swerte at umangat sa buhay. So, hindi na yun mangyayari ngayon. Ayaw na parang napagod na yung mundo kasi laging yun yung naano niya, nag-vibe niya, yung universe, at syempre si God, naawa din naman sa mga laging napapahamak. So, nag-reverse yung mundo. So, from 3D, third dimension, sinabi ko din naman sa video ko, before this video, and nagiging 5 dimension na. Kung hindi gustong gawin ng tao yun, well, magstay sila sa third dimension until ma-realize na nilang kailangan nilang mag-upgrade. And ang pakiramdam ng third dimension is hindi maganda. It feels hell, ang sinasabi nila. Lalo pag, okay lang siguro kung mabait ka. Yung, okay lang na nag-play safe ka dyan para hindi ka mapahamak at ganito, ganyan. Pero yung lalo sa mga masasamang tao, pag nandun ka pa sa third dimension, ewan ko na lang po. Third dimension consciousness. Kasi ang mga tao ngayon is ang alam na is pagiging malakas is yung mabunganga ka. Yung ano ba, yung kailangan may binubuli sila or in-step na tao. Yung may pinaparinggan, yung mga may tinatawanan. Actually sila po yung mahina, spirituality and sa pag-handle ng problema. Silent is always the strongest one. Marami pong nagsabi niyan. Mother, grandparents, ibang tao. Maybe sa observation nila, sa movies. Ilang beses ko din na nakita yun. Yung may nakita akong old movie noon na, Nay, grabe naman ang pagbigay nyo ng atensyon sa anak nyo yan. Lahat binibigay nyo. Ako.
Tapos sabi ng nanay, kasi alam ko kasi, mas kaya mo yung sarili mo kaysa yung sa kapatid mong to. O yun tuloy, na nabigyan nga ng problema yung anak na parang jolly at madaldal. Hindi kinaya yung sarili. Muntik nang mabaliw din hanggang sa huli, tinulungan din siya ng kapatid niya na tahimik. Nagsorry yung nanay kasi walang tatay, single mother siya. Nakalimutan ko na yung kung sino yung ano na yun. Yung mga actress. Nagdadalawang isip pa kung sino yung mga yun. Pero hindi kasi ako ano sa mukha tapos yung pangalan nila kahit yung mga artista ngayon. And nag-ayos yung mga relationship nilang mag-ina na tatlo. So parang yung sabi ng nanay, kung ganun ang pakiramdam mo, sorry anak, kasi parang ano ba yung word na yun? Yung pakiramdam mo na akala mo hindi kita minahal, mas binigyan ko ng attention yung anak, yung isa mong kapatid, parang ganun. Sorry, nagbigayan sila ng pagpapatawad. Yan, kailangan din natin yung pagpapatawad na yan. Sa yung sarili, sa kanila, at sa mga nangyari sa pinsin ko mas mo, mga bad experiences. Kasi minsan, decision mo din yung ano, yung bakit ka nahantong sa pain syndromes na yun. Pero, except naman pag bata ka pa nagsimula. Patawarin mo na lang sila, yung mga taong yun. Part yung parents. Hindi nga talaga natin alam ang ginagawa natin. Laging sinasabi yun sa Bible. Sinabi ni Jesus Christ, so naintindihan ko yung part na yun. Yung hindi nga talaga alam ng tao yung ginagawa nila. Yung akala nila marunong silang ganito, ganyan. Pero, kasi pag hindi mo kasi kukunik yung conscious, yung spiritual, physical experiences natin, hindi mo talaga maiintindihan. Pero pag laki kang pinakita ni God, maintindihan mo. Paano ikukunik yan? Patient, control, lahat. From bad traits, good traits. Personality, attitudes, manners. Pero meron talaga tayong, bawat tao, may sarili-sarili tayong ugali na hindi natin mababago, pero kailangan natin control. Mana-mana lang na sinasabi nila. Original sin din, yung sin na pinapasa ng mga magulang natin sa atin. Hindi lang babae ang nagpapasa ng kanyang kasalanan sa kanyang anak, lalaki din. Parehas. Pati yung grandparents through ancestors. Pasa-pasa lang yan. Hanggang may isa sa generations na gustong lumihis dun sa, well, okay lang naman na lumihis pag sa bad traits. Pag sa good, okay, lumihis, pero pwedeng bumalik. Yung bad, lumihis, pero mag-straight, para maging good, di ba? So, yung bad na yan, na akala nila, pag yan ang gagawin nila lagi, at yan ang, kasi ang paniniwala ng ibang tao is, yung mga masasamang tao ang lagi sinuswerte, hindi. Temporary lang yun. Permanent yung pagiging kindness or mabait na tao. Kahit sa pagpupersigido, masasabi nila. Kasi yung masasamang tao, kaya ba din nila i-handle yung mga problema nila? Sila, di ba, yung mga taong mas madaling mag-freak na nasasabi nila? Yung padalos-dalos ng pagdidesisyon? At minsan napapahamak pa nila ang sarili nila? So, ayan. Tama na siguro yun. So, self-esteem. Pag, hindi ko man masasabi yung saktong paano gawing courageous and para makuha ng courage and confidence mo. Sabihin ko na lang, pray always to God to heal that self-esteem na part ng buhay mo. Low self-esteem, I mean. Low self-esteem na part ng buhay mo. Kasi meron naman yung mga tao kayang pumunta sa harap ng mga tao, pero low self-esteem sa pag-handle ng something, or parang hindi lahat high self-esteem. Meron din silang weaknesses. So, yung mga weaknesses natin, at least mabalance, nasasabi nila, neutral lang.
So, yan. Thank you for watching. So, parang, kasi yung healing na yan is part of putting your self-esteem on courage and confidence. So, parang yun din ang recommend ko. Heal yourself from your pains and traumas para makuha yung high self-esteem or balancing na hindi laging low self-esteem. Kasi kung ka naman nakuha to, yung courage and confidence. Kasi takot nga akong manita ng yung mga tao dyan or mga maling ginagawa ng politicians natin. Ngayon, at least napapasama ko sa vlog ko na kung may gusto akong sabihin, confidence and courage, na hindi ako natatakot, natatakot kasi andyan si God din. Yung belief ko, in faith ko na andyan sa lagi. Walang mangyayari sa akin. No weapon will against me. Yun yung parang paniniwala ko din and believe na God will always stop those bad plans. And kung kahit konti yung nanonood, tignan nyo nga diba? Kasi mas malakas ang chismis na sinasabi nila. Kung may nanood na 5, malay mo, chismosa sila. Hindi. Nasabi nila yung good news sa ibang tao hanggang mag-spread. Ganun lang naman yun, kahit konti. Ganun din naman ang paniniwala ng mga ibang pastor and priest. Kahit marami silang nagsimba, pero yung totoong nakikinig. Yung, alam niyo ba, yung narinig ko sa pastor or pari ngayon, ang ganda, yung parang ganun na sasabihin niya sa mga kasama niya. Diba? So, nothing is possible to God. Nothing is impossible, napabaliktad. Nothing is impossible, always possible. Naniniwala din ako doon. So, thank you for watching. I think this is enough. Don't forget to subscribe, click the notification, comment, share, so these videos.